Don Rafael Ibarra, ang pinakamalaking may-ari ng lupa at pinakamayaman sa San Diego. Kahit yung mga tao minahal siya at rinispeto, may mga tao talaga na tinabunan ng inggit at kinamuyan siya. Isang araw, nagkatagpo siya ng isang maninigil ng buwis sa sakyan, nagalit, nag-alit, binugbog at tinadyakan ng isang lalaki na kanina pa pinagtawanan bilang hindi marunong bumasa at sumulat. Si Don Rafael nagagalit na wala nang iba ang may lakas ng loob na makialam. Dumating upang iligtas. Dinakip niya ang maninigil ng buwis upang maiwasan siyang makapagdulot ng karagdagang pinsala sa lalaki nakahiga na duguan sa lupa. May mga testigo na nag-angkin na si Don Rafael ay sinuntok niya ang maninigil ng buwis. Ang iba naman ay tunulak lamang siya. Sa anumang kaganapan, ang Espanyol na dating atilya na itinapon sa Rango dahil sa pagiging walang isip at tanga at kaulunan ay nag-abot ng trabaho bilang isang maninigil ng buwis sa sasakyan kaya't hindi siya mabubuhay sa paggawa ng mababahong trabaho na nakaya lamang ang hukbo. Nadapa ng ilang mga hakbang patras at nahulog. Natama ang kanyang hulo sa isang bato. Lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Siya ay namatay kaagad pagkatapos. Dahil dito, naaresto si Don Rafael at pinakulong. Iniwan siya ng lahat, kasama na ang mga dating umunlad sa kanyang kabaitan at kabutihang loob. Paman, may isang tao na pinili na tumabi sa kanya, isang tenyente ng Espanya, isang matandang kaibigan na dumaan sa proseso ng pag-apila para sa kanya. Ngunit, lahat ay walang itong nagawa. Nagsasalita sa kulungan. Si Don Rafael ay nagdusa na labis na hindi kasiyasiya. Ang kalupitan na labis na sumalata sa kanyang bakal na kauluan ay nagkasakit siya ng isang sakit. Ang kamatayan ay tila tanging gamot. Pero isang himala ang nangyari at nabigyan ng lakas si Don Rafael sa balita. May lumapit sa mga pulis at sinabi ang lahat tungkol sa totoong nangyari at walang kasalanan si Don Rafael. Isa palang testigo at pinakita nila sa mga pulis ang mga ebidensya. Matapos ng mga ilang araw ay malinis na ang kanyang kaso at pinala si Don Rafael. Pinagamot din si Don Rafael sa testigo dahil ngayon lang nila sinabi kasi natakot sila anong mangyari kung isasabi nila ngunit pagkatapos. Napagtanto nila at kailangan nilang gawin ito at sa isang paraan din ng panghingi ng tawad.